Yung anak ko po na may autism, siya yung nagbigay sa akin ng rason sa lahat ng naging desisyon ko sa buhay. So, nung nasa abroad ako, working ako doon, nang nalaman ko na na-diagnose yung anak ko ng autism. Hi, Honey Grace! Hello coach, hello guys, good afternoon. 2024, nung na-interview kita, right? Opo, 2024. And ngayon na 2026 na, kukumustahin ulit kita. Ano yung buhay mo before advertising? OFW po ako sa Taiwan since 2016 hanggang 2022 nandoon ako. Factory worker po ako doon sa dalawang kumpanya na napasukan ko. Nag-start akong mag-aral ng ALSIS, nasa Taiwan pa rin ako noon. Paano magiging possible yon? While OFW ka, working ka abroad, kaya ba talaga mag-aral ng skill online? Depende po dun sa kumpanya na mapupuntahan nila. Kasi po yung napuntahan ko, pwede ako mag-phone sa loob. Pero 12 hours pa rin yung duty ko. Pagka minsan break time ko o kaya while nagbabantay ako ng machine ko, nag-aaral ako, nagsusulat ako, pinapakinggan ko na lang siya sa headset, tas nakabunny suit ako nun. Pero yun, napanood ko na siya nung gabi. Yung replay ko ng kinabukasan na habang nakikinig ako sa headset, tas dinignan ko yung notes ko, parang nabivisual ko na lang siya sa isip ko. Nanonood ako sa phone lang. After ng duty ko, kasi 7 to 7 po ako. Pag uwi ko, kakain lang ako, start ako 9, yun, na-attend ako ng coaching session natin. So, kaya nakain pa ako habang nasa coaching session. After nun, nag-aaral pa ulit ako, nanonood ako ng video. Umabot ako, pinakamatagal ko pa yata 3 a.m. Tapos pasok ulit ako 7 a.m. Puyat nga lang po talaga ako nung time na yun. Kasi parang sigurado ako na gusto ko siyang gawin. Kaya nakakaya ko siya kasi gusto ko siya. Kapag gusto mo po kasi yung isang bagay, lahat kakayanin mo kahit mahirap. Nung time ba na to, Honey Grace, nasa mindset mo na ba na hindi ka na pipirma ng panibagong kontrata? Yes, coach. Kasi bago ako mag-enroll sa course mo talaga, nakikita ko na yung sarili ko na magtatrabaho ako sa bahay. Matagal na po kitang kilala. Hindi lang ako noon ma-convince kasi akala ko scam. Tapos, sinubaybayan ko yung mga video mo, pinuntahan kita sa mga platforms, sinunod ko yung mga success stories tulad nito. Mga success stories mo lang din talaga yung nagpa-push talaga sa akin na mag-enroll. Desididong talaga po ako na mag-enroll sa inyo kahit hesitant pa yung asawa ko before. Sinikret ko muna sa kanya na bumili ako ng laptop at nag-enroll. Pero inutang ko lang siya pareho. Sinabi ko sa kanya, naka-enroll na ako at nasa akin na yung laptop. Pinaka-reason ko din po kasi talaga na mag-enroll is para sa anak ko na na-diagnose ng autism. Kaya kahit anong mangyari nung time na yon, kailangan kong magkaroon ng work from home and hinahanap ko na lang talaga yung best na para sa akin. Pero nung time na nasa Taiwan ka, yung anak mo nasa Pinas. Yes po, biyanan ko po yung nag-aalaga. Pero nung time ba na nag-enroll ka, talagang nag-search ka na ano ba yung freelancing, ano ba yung mga skills. Kasi di ba parang nakakalunod na ay ang dami pala nila. So, Okay. paano mo napili yung ads? May friend po ako na nagpi-freelance pero VA siya. Pinakitaan niya ako ng sahod niya, yung payslip niya, 60K. Hanip, malaki pa sinasahod mo sa akin ha. Sabi ko sa kanya, 60K yung isang client lang yan, sabi niya. Talaga ba? Parang na-amaze ako. Nasa may kita siya ng 60,000 sa isang client, lot of flexible kung saan siya nandoon. Sabi niya, nasa beach siya, sabi niya, nasa restaurant siya, Starbucks, ganun. Sabi ko, ano ba yan? Paano yan? Sabi niya, dito ka kay Dearly, check mo. Doon na po ako nag-research sa'yo. Nung time na yon, nakakakita ko ng mga VA jobs. Akala ko same lang siya. Though VA siya, pero ibang dimension yung ads kasi eh. Ibang iba siya sa VA talaga. Sabi ko, ano ba to? Yung VA ba to? Pero nung napanood ko yung free roadmap, sabi ko, eto pala yung media buying, Facebook ads, eto pala siya. Doon ko na-feel na sabi ko, eto yung gusto ko. Na-amaze kasi ako, parang yung technical niya na back-end ng Facebook. Feeling ko, akala ko nun kay Facebook ako magtatrabaho. Hindi ko masabi kung paano ko siya nagustuhan, pero nung nakita ko at kung paano sumasahod, na-excite talaga ako. Curious naman ako, Honey Grace, kasi yung friend mo, nag-VA siya. Pero bakit hindi niya nirecommend yung kung ano yung ginagawa niya? Kasi yung kanya, may mga experience kasi siya sa ganoong industry, kaya andun lang siya sa ganon niya. Siguro, in-offer niya sa akin yung hindi katulad ng kanya, so para may idea ako sa iba. Kaya binigay niya po ikaw sa akin. Hindi ko lang din po sure kung paano niya kayo nakilala, pero lagi
lagi daw din po kayo nalabas sa wall niya. Tsaka may mga friends siya na nag-enroll din sa'yo. Kilala ka na din niya. Kumusta yung learning experience mo? Bukod dun sa puyat at pagod kasi tatrabaho ka. Nung nasa Taiwan po ako nag-aaral, sabi ko, feeling ko kaya ko na. Matatapos ko na yung course nun eh. Kailangan ko na magdesisyon na umuwi para sa anak ko. Kasi yung mother ko nun, may cancer din, so baka di ko na siya abutan. Kaya umuwi na rin po ako nun. Nung nag-aaral po kasi ako nun ng course, talagang seryoso po ako na ito yung gagawin kong trabaho. Talagang tinuring ko siya as trabaho na kahit nasa Taiwan pa po ako. Kaya kailangan ko siyang matutunan. Kasi lahat yata ng success stories mo napanood ko eh. Kaya ginawa ko Netflix dati yun sa Taiwan eh. Talagang na-boost lalo yung pagkagusto ko na matuto yung media buying. Talagang nakapokus ako sa media buying noon. Walang babalik ng abroad, walang mag-a-apply kung saan. Baga yung iba, kung hindi to para sa akin, ito para sa akin. Ganun. Hindi, sa akin, para sa akin to. Wala kang magagawa, para sa akin to. Pag uwi ko po ng August 2022, na-stop ako noon. 2023 ng January ako nag-restart. As in, ni-restart ko yung course, sinulit ko siya, inaral ko siya ulit. Hindi nga lang din ganun kabilis yung sa akin dahil yung anak ko po nag-therapy. So, ako lahat nag-aasikaso sa kanya. Ako lang talaga lahat. Kaming dalawa lang. Kasi yung husband ko po noon nasa Taiwan pa. Tapos, habang nag-aaral po ako, nakiki-wifi lang ako sa biyenan ko. So, gagawin ko po, pagka gising namin sa umaga, pagkakain ng almusal, or minsan doon na kami nag-aalmusal sa biyenan ko, dala-dala ko si laptop, dala-dala ko si gatas, yung mga gamit ng anak ko, punta kami doon. Sa biyenan ko, makikipag-wifi kami doon. Uwi kami after dinner na. Pag tutulog na po yung anak ko, uulitin ko po yung sa bahay, pero naka-hotspot na lang ako sa phone ko. Ginagawa ko, nilalagay kita sa 1.5, 1.7 yung speed. Kasi napanood ko na siya. So, gusto ko lang ma-recap uli. Ganun yung naging routine ko araw-araw hanggang March po. So, habang nag-aaral ka, meron ka bang mga questions na nagpa-pop up? Na-utilize mo ba yung Facebook group natin? Yes po, actually, coach. Kasi doon ako kumuha ng design ng portfolio, doon ako nakakita ng design ng resume, doon ako nakakita ng iba't ibang question na nagiging problem nila about sa pixel, about sa restrictions, disabled accounts. Doon ko siya una talaga nakita kasi sabi ko, anong ginawa kaya nila nang nangyari to? So, tinatandaan ko siya para in case nangyari sa akin. Hindi ako basta nagpo-post din sa group po natin eh. Nagbabasag muna ako, nagsasearch ako ng same problem. Sinesearch ko doon sa search bar natin sa group. Tapos makikita ko na doon yung mga sagot, may mga nag-post na. So, sinusundan ko na lang siya. Malaki po yung naitulong nun sa akin, especially sa portfolio. Yung coaching session natin, nakaka-attend ka ba dito? Yes po, coach. Lahat no na-attendan ko. Pero yung nagka-client na ako, tulad ngayon, hindi na ako makapasok kasi hindi na kaya ng time. Balikan natin ulit. Paano mo nahanap yung clients mo? Gaano katagal bago ka nakahanap ng clients? So, hindi po kasi muna agad ako naganap ng client habang nag-aaral. In-optimize ko muna lahat ng accounts ko. Sabi sa course kasi kailangan talaga optimize yung accounts mo at talagang super effective siya kapag okay yung social accounts mo. Kung sasamuhin ko kung kailan ako nagka-client, January, February, March, ako nagtutok sa course. And then, April, May, ako nag-apply. Tapos, June ko siya nakuha, yung unang client ko. 5 months. Bago naman ako nagka-client, nag-struggle ako sa paggawa ng mga portfolio ko, resume, kasi wala po akong experience. Ang ginawa ko, naghanap ako doon sa group ng portfolio nila, tapos kumuha ko idea po doon. Tapos, binild ko muna yung sarili ko. Kung ready na ba ako? Pag tinanong ba ako ng ganito, masasagot ko ba siya? Ni-review ko yung loob ng ads manager, business manager, pag ba pinad ako, kung saan ako lalagay, paano ko i-accept yung mga ganun pong basic ng course. Nung nag-start na ako mag-post about media buying, minamarket ko na yung sarili ko sa wall ko. Tapos, pakalat-kalat ako kung saan-saan group. Super effective po talaga to. Magbigay ka ng value sa mga potential clients mo na kahit hindi mo sila nakikita. Pag may nag-post about ads at alam mong kaya mong sagutin, comment ka, bigyan mo siya ng sagot. Hindi ito sound na nag-a-apply ka, pero sounds na tumutulong ka. Pag may nakabasa ng comment mo, potential client yun, magbe-message nyo sila direct sa'yo. Maraming beses na po yun nangyari sa akin. Baka po pwede kong matanong saan nyo po ako nakita. Ang sinasagot lang nila sa akin, nakita kasi kita, nag-reply ka dun sa isang comment. Same ng problem ko, kaya ni-reach out kita. Ganun po yung naging strategy ko na working siya sa akin until now. Pag ba ganyang strategy, honey, paano
paano ka sumasagot ng mga questions? Minsan, bago ko naman siya sagutin, tinitignan ko muna sa end ko kung ano yung problem niya para sure ako sa isasagot ko. Minsan naman, basic lang din yung tanong tinatanong niya. Bawa, may question sa post na, pag po nag-a-ads kayo, ano ginagamit nyo? ABO or CBO? So, para sa akin, basic lang naman siya. So, sasagot ko siya diretso, ganun. Yung ibang clients ko po kasi talaga, referral na lang din talaga. Kapag ganito yung strategy, hinahanapan ka pa nila ng case study. Madalas po, call na agad kami. Kasi pag pumasok sila sa wall ko, nakadikit doon yung page ko, parang doon na sila nagba-background check sa akin kung ano yung trabaho ko. Tulad ng isang beses, about dropshipping, pwede po ba tayo mag-meet? Yung isa naman about food business, ganito yung problem ko, ganyan. Sige, call tayo. Pag nagustuhan nila kung ano yung proposal ko sa kanila, nagdi-deal na po agad kami within that call po. So, ibig sabihin, hindi ka na nila hinahanapan ng proof, case study. Hindi na po. One time nga po, tinawagan lang ako 4 minutes call. Good deal na agad kami, 30,000. Oh, okay. Sa totoo lang po, yung onlinejob.ph, never ako nakakuha ng client doon. Sa Upwork, never ako nakakuha ng client. Lahat po ng client ko galing sa group. Kaka-comment ko. May mga nire-reach out din naman po ako personally na nagpo-post ng job post talaga. Hindi na ako minsan nagko-comment kapag literally hiring na yung post. Dumadiretso na ako sa nag-post. Tsaka casual lang. Hindi agad ako nagsasend ng case studies, portfolio, resume. Hindi po. Natanong ko lang siya, anong problema mo? Baka pwede ako makatulong sa'yo. Let's have a call. Ganun po. Hindi ko agad binibenta yung eto resume ko, tingnan mo. Kasi alam mo naman, kahit ako pasahan ako, tatama din akong tingnan eh. Parang gusto ko muna casual conversation. Ganun. Ano naman yung mga task mo? Nag-start po ako ng end-to-end talaga. Ako na yung nag-strategize talaga nung sa mga campaign. Pero naka-experience ako ng madaling part talaga yun. Naglo-launch lang ako nung nagkaroon ako ng African client. Naglo-launch ako ng 30 campaign sa isang araw. 8 hours yung duty ko sa kanya pero natatapos ko siya ng 2 hours, gano'n. Ilo-launch ko lang yung mga campaign na ibibigay niya. Flexible yung time ko pero 8 hours kami. Within that time frame, dapat nandun ako ng time na yon. Pero di naman niya ako inoobliga na dapat may gawin ka kung tapos ka na. Pag natapos ko siyang i-launch, okay na po. Literal na launcher lang, honey. Wala siyang monitoring. Nung nag-start po ako ganun, kasi merong nagmo-monitor. And then, syempre, out of curiosity, syempre, as media buyer, sabi ko sa sarili ko, hindi lang dapat ako naglo-launch. Dapat alam ko kung paano ko tutulungan yung business owner. So, inaral ko magbasa ng data. Kasi alam ko, pag hindi na ako nakapag-launch, wala na. Kasi ang daming kayang mag-launch lang. So, nagbasa po ako ng data. Inintindi ko bakit nagkakaroon ng fatigue, bakit kailangan kong palitan yung ad copy, bakit kailangan ko nang patayin yung isang campaign o yung isang ad lang. So, yun po. Inaral ko siya ng inaral. Gumamit ako ng ChatGPT o kaya Facebook groups na meron sa atin or other groups din. Hanggang sa from end to end na rin ako ngayon talaga. Pwede mo ba kaming i-walk through doon sa sinasabi mong end-to-end? Ako na yung nagma-market sa kanila. Ako na yung nag-strategize. Basta sasabihin po muna nila sa akin ano yung problem nila. And then, ako na po yung gagawa ng proposal dun sa campaign. Ako na po gagawa ng campaign structure, ano yung magiging run namin sa loob ng 3 buwan, ano yung possible na makuha namin na resulta. Ako yung maggagawa ng structure. So, magre-research ako magpaplano, ako yung magsiset ng budget, anong campaign, ilang campaign, ano-anong campaign, ilang ads, ilang creatives, hanggang sa reporting. Being end-to-end po, ine-accept ko po talaga yung creatives. Magkakaroon kami ng negotiation with the client na gusto mo bang ako hahanap ng graphic designer mo, video editor mo, or meron ka. Kadalasan meron na po sila, pero ako nagbibigay ng direction. So, ibig sabihin, honey, ikaw, nag-strategize ka, creative strategy, pero hindi ikaw mismo yung nag-edit. Yes po, kasi base sa data na nakikita ko, naiintindihan ko kung ano yung klase ng creatives na kailangan natin na nagra-run tayo. So, kahit hindi ka marunong mag-Canva, kahit hindi ka marunong mag-edit, pag alam mo kung kailangan mo na magpalit ng creatives, malalaman mo siya. May AI naman na makakatulong sa'yo para ma-visualize or makumpleto mo yung curiosity sa isip mo, para mabuo mo yon yung gusto mo. Hindi mo naman din kailangan ng sobrang galing mag-edit. Bisa nga yung bastang creatives na lang binigay mo, yun pa yung nag-win eh. Pero mahalaga lang din po na meron kang idea kung paano gumawa para rin makatulong sa'yo na gustuhin ka ng kliyente. Kasi
Kasi nakikita niya na may concern to, na meron siyang pagkukusa, ganun. Paano ka nakikipag-negotiate na gano'n? Na, okay, media buyer ka, pero hindi ikaw yung gagawa ng creative. Sa discovery call pa lang po namin, sinasabi ko na, I will be your video buyer from end to end, from researching, planning, and structure hanggang reporting, but exclude ko yung creatives. Ang sinasabi ko po lagi sa kanila, mas naiintindihan mo kung ano yung business mo. Mayroon kang visual na gusto mong makita ng tao para bilhan ka. Sabi ko sa mga client na, kung hindi mo kaya mag-produce ng creative, pwede ako umanap sa end ko. Pero kung meron ka naman, makikipagtulungan ako sa kanya para mabuo natin yung creatives na gusto mo. Kasi magbibigay ako ng direction sa kanya based dun sa sasabihin mo sa akin about sa business mo. Pero syempre, katulad ng ads, merong back-end. Ano yung mga naging challenges mo simula sa pag-aaral ng course hanggang ngayon? Kasi ilang years ka nang working, di ba? Ang pinaka naging challenge ko talaga, coach, is yung nag-iisip ako, baka isa next month wala na akong client. Yun lang talaga yung naisip ko, baka next month tanggalin na ako nito kasi wala kami leads. Pero kapag pinaramdam mo sa client na binavalue mo yung business niya, may leads ka man o wala, may sales ka man o wala, basta nakita niya na may ginagawa ka para sa business niya, i-retain ka niya. I-value ka rin niya as partner sa business niya. Kasi ganoon naman talaga, hindi naman po laging Pasko. Hindi laging may sales. Ganon po. Ang ginagawa ko, nagigib ako ng value sa kanya. Ay, client, magganito tayo. May nakita ako ganito. Ang ganda ng ano nila. Gawin natin, subukan natin to. Ganon. Kailangan din kasi alam mo sa sarili mo kung ilan lang yung kaya mo. Kapag kumuha ka ng kumuha at hindi mo naman kayang hawakan, hindi ka makakapagbigay ng value sa lahat ng hawak mo. Pag nagsabay-sabay sila ng demand or nagsabay-sabay sila ng pinagawa sa akin, yun lang naman yung feeling ko naging struggle ko. Kasi may time na sabay-sabay yung client na magpa-launch ng ganito at magpagawa ng structure sa ganito. As in, naabot ako ng hanggang alas 10 ng gabi, nakaupo ako. Siguro sa isang buwan, 2 beses lang mangyayari yun. Hindi naman siya lagi-lagi talaga. Isang araw nga po, lahat ng hawak ko, 1 oras lang, tapos na lahat. Sa ngayon, kasi alam ko na po yung ginagawa ko. As of now, ilan yung clients na hinahandle mo? 8 po. 8? Opo. Paano mo siya hinahandle? Meron akong US. Yung US ko ngayon, bali magiging 4 na siya. From end to end din, para kasing naging easy na sa akin maggawa ng structure dahil paulit-ulit ko na kasi siyang ginagawa. So, alam ko na po yung kailangan. Kahit iba-iba yung industry, kapag naiintindihan mo paano gumawa ng structure at anong kailangan mo kay client, madali mo siyang magagawa. And yung downtime lang naman doon is yung umpisa kasi nag-structure ka and set up ka. Once kasi po na running na, hawak mo na yung oras mo. On a daily basis, ilang oras ka nagtatrabaho? Sa umaga, nag-start po ako ng 9 to 11. Tapos kakain ako. Start ulit ako ng mga alas 2 hanggang alas 4, alas 5, gano'n. Oh. Pero hindi po ako dire-diretso nagtatrabaho noon. Nasa computer lang ako. Talagang yung tutok na trabaho, baka mga 4 hours a day po sa lahat na yon. Lahat ba sila flexible? Yung mga clients ba na yan? Meron bang time tracker? Merong fixed schedule? Wala po akong time tracker. Flexible yung time ko. Kahit yung US ko, hindi ako panggabi kasi nakipag-negotiate ako sa kanya na sa araw ako magtatrabaho. Pumayag naman po sila and nakakausap naman nila ako ng alas 8 hanggang alas 10 for sending task lang or kung meron lang silang need sa akin para sa kinabukasan. Ganun po siya, super premium and flexible siya. Pag kailangan niya, honey, kailangan ko ng ganito, yan mo to, okay, gawin ko bukas. Yung 4 na US clients mo, hindi ka nag-work sa kanila sa gabi? Hindi po. Ang ginagawa ko po, coach, pinapaintindi ko sa kanila kung ano yung trabaho ko. Kung paano ako nagtatrabaho kasi yung media buying is hindi ka talaga dyan uupo 24 hours, 8 hours a day. Hindi mo siya babantayan from time to time talaga. So, pinapaintindi ko sa kanila kapag hiningi ko sa iyo yung kailangan ko, ibigay mo siya sa akin. Tapos yung trabaho, sabi ko sa kanya. Kapag meron kang gustong palitan, hindi pwede agad-agad kasi kailangan ko muna siyang i-check sa end ko kung pwede natin siyang palitan or else masisira mo yung algorithm ng campaign. Kanya, pinapaintindi ko po gano'n. Very strict talaga ako sa pag-off or pag-edit ng campaign. So, yun yung sinasabi ko sa kanila. Kaya kung meron kayong ipapagawa sa akin, isang diretso, sabay-sabay, hindi po pa isa-isa. So, pagdating namin ng meeting ng alas 8, kapag meeting po, sinasabi ko agad sa kanila, may gusto ka bang ipapalit? May gusto ka ipagawa? Ang palit natin every week, hindi araw-araw, hindi kada 3 araw. Ahead of time, nagsasabi na po ako sa kanila, meron ba tayong offer next week? Sabi mo na
sa akin ngayon para sa reporting ko, may adjust ko yung campaign. So, meron tayong another week para sa learning phase. Kaya hindi nila ako hinahanap ng oras nila. Kasi nakaset na po yun bago sila gumising. Paano mo na-develop yung ganyang klaseng mindset? Isa sa problema ng freelancer, hindi lang ng media buyer, iniisip kasi nila na si client parang superior. Kaya may mga freelancers pa din na nagmamamsor di ba? Hindi ka ganun Paano nangyari naging ganyan? Nagkaroon na kasi ako ng experience sa isang client na wala siyang as in alam sa lahat. UK client ko siya. So, nag-start siya ng agency niya. Katulong niya ako sa pag-build. So, naintindihan ko, wala tong alam. Wala siyang alam. Ako yung may alam. So, ako yung magda-drive sa amin. So, hahanap lang siya ng client na ang kailangan ay ako talaga. So, para ma-sustain ko si client na yon, dahil agency siya, kailangan niyang maniwala sa lahat ng sasabihin ko. Pero may katulong ako, si AI. Tsaka experience na din po. Kumbaga, inintindi ko kung ano yung type ng business na ibabato sa akin ni agency owner. So, iintindihin ko siya anong meron sa kanya, anong kailangan niya. So, gladly naman po, yung mga nakukuha niya is wala ding alam talaga. So, kapag ang client na nakuha mo is walang alam sa ad, dapat may alam ka. Alam mo kung paanong humawak ng business nila, ano yung strategy na kailangan mo sa kanila, ano yung structure, ganon. Kaya po, nung time na nakakuha ko ng client na mayroong alam sa marketing, kaya ko na siyang sabayan kasi naiintindihan ko na siya dahil humawak ako ng from the scratch na business owner or agency owner. So, kapag kinausap ako ni client na may alam na, nakipag-negotiate siya sa akin, mararamdaman niya sa akin na naiintindihan ko siya kasi kung naranasan ko humawak ng scratch Tsaka, iniisip ko lagi na kung ako si business owner, anong kailangan ko sa media buyer? Ano yung kailangan ko sa kanya? Anong kailangan niyang gawin para sa akin? Diba? Inilalagay ko yung sarili ko sa parehas na sitwasyon. Kaya doon ako nagkaroon ng lakas ng loob na makipag-negotiate sa client na sundin yung time ko. Though, sinusunod ko rin sila kapag may biglaan. Anytime naman, pwede nila akong makontak. Anytime, pwede nila akong makausap. Basta, susunod din sila sa kung yung the way kung paano ko magtrabaho. Kasi, output-based po talaga ako. So, bibigyan kita ng results, bibigyan kita ng gantong trabaho, bibigay ko sa'yo yung oras ko, tsaka yung effort ko sa'yo is totoo. Hindi lang basta kumikita ako sa'yo. Yun, ganun po yung pinapakita ko sa kanila. Kahit balik na rin naman natin yung mundo na tayo yung client, tapos mag-hire tayo ng media buyer. Yun naman din talaga ang hahanapin natin sa kanila. Kasi wala namang client na gusto ng papetiks-petiks lang yung media buyer mo, na hindi ka nabibigyan ng result, diba? Sabi mo nga, output-based talaga. So, yun yung masasabi ko na talagang kaibahan ng media buyer versus sa ibang VA or ibang freelancing jobs. So, more on output-based talaga pag media buyer. Ngayon naman, pag-usapan natin if okay lang. Kailan mo na-reach ng pagiging media buyer mo yung compensation mo, yung salary mo as OFW sa Taiwan? Nung nagka-client ako ng 2023 ng June, July, August, September, sumasahod na ako niya ng 70,000. So, mas malaki na siya doon sa Taiwan salary ko talaga. So, 3 months pa lang ako noon may client, na-hit ko na yung 70,000 na salary. Kaya sobrang ginalingan ko pa. Yun ba yung time na yung kwento mo nung first interview natin na napauwi mo na yung asawa mo? After 1 year ko sa freelancing, nasa 6 digits na ako nung time na yon na nag-decide ako na pauwiin siya. Paano mo siya na-convince na wag na siya bumalik sa Taiwan? Nung sumahod na po ako ng 100,000. Kasi mas malaki na sa kanya yung sinasahod ko. Kumikita siya ng almost 70,000 kasi skilled siya. So, nung nahitan ko na yung 100K na ako sa isang buwan, sige, uwi na ako. Magkano yung pinakamababa mo na kinita versus sa pinakamataas mong naging compensation? Nag-start ako 15,000. 15 to 25,000 talaga yung market ko nung nag-i-start ako. Kahit wala pa ako experience nun. Tinandaan ko po kasi yung sinabi nyo na hindi ka newbie kasi nag-aral ka. So, knowledgeable ka. Wala ka lang experience sa actual account. So, para sa akin, meron akong experience sa actual accounts kasi meron akong account.
na sarili. So, doon ko siya inaral. So, doon ko siya inintindi. So, hindi ko tinreat yung sarili ko as newbie. Ito talaga sinasabi ko sa mga na mga kapwa ko media buyer na na-inspire sa akin na nag-enroll din sila. Hindi ka newbie. Nag-aral ka. Nag-invest ka dyan. So, kapag may mga interview ka, sasabihin na newbie ka. Sabi nga ni coach, hindi ka newbie. Knowledgeable ka na. Kasi nag-aral ka nga eh. Doon ko sinimulan na bakit ko i-market yung sarili ko ng ganito magkano binayad ko sa course ko. Hindi lang yun sa magkano yung time and effort na ginugol ko para maintindihan to, yung utak ko na kabuhol-buhol ng mga oras na yun para lang mabigyan ko ng maganda resulta yung client ko. So, yung value na binibigay ko sa kanila at yung bibigay nila sa akin is parehas lang. So, as of now, Honey, sa multiple clients na hinahandle mo, how much yung earnings mo monthly? 6 digits na po. Pinakamalaki ko po is 130. Yun. Talaga bang sustainable, realistic yung 6 digits? Hindi ba siya overwork? 6 digits nga, di ba? Pero puyat ka naman. Hindi naman po, coach. Kailangan mo magkaroon ng discipline sa sarili mo, tsaka time management. So, yung sa akin naman po kasi, hati-hati siya. Hindi ako nagtatrabaho sa isang client sa isang buong araw. Hindi po ako dire-diretso rin nagtatrabaho kasi may baby ako. So, most of the time nandito ako sa loob, nagbabantay habang nagtatrabaho ako. Tsaka matatagal na po yung client ko. Meron akong 3 years, meron akong magto 2 years. Yung dalawang local ko po, isang 3 years, isang 2 years. Tapos yung aking AU, magto 2 years na kami. So, lahat sila long term. Ang pinakabago lang po is yung nag-start ako ng September 2025. Ano sa tingin mo yung secret mo? Paano nagtatagal sila clients sa'yo? Kung paano yung effort ko sa kanila. At nagkukusa kasi ako, coach Halimbawa, ang client, kailangan natin ng ganito. Huwag kang matakot na magsabi na nagkamali ka. Huwag kang matakot magsabi na wala kang sales, na wala kang leads. Kasi naiintindihan yan lahat ng business owner. So, hindi lahat ng business owner gusto lang is maganda. Kasi alam nila at aware sila sa market nila. So, dapat naiintindihan mo rin yun. Kailan sila malakas, kailan sila mahina, kailan ka magsasuggest ng pwede nilang gawin para mag-grow yung business nila. Kasi ang goal mo as media buyer is mag-grow yung business nila para andun pa rin ako sa kanila. Andun ako lagi kapag kailangan nila. Pag kailangan nila ng meeting or pag gusto nila ng mag-brainstorm, nakikinig ako sa kanila. Okay, sige. Intindihin mo rin sila kasi syempre mga business owner gusto nilang mapagaan ang buhay nila. So, paano mo gagawin na maging magaan ang buhay nila? Kapag ikaw naging stress niya, aalisin ka niya. So, dapat maramdaman nila na may value ka, na investment ka nila. Kumusta yung buhay mo, Honey Grace? From nag-start ka mag-aral ng course, mag-aral ng Facebook ads, na nasa Taiwan ka pa, pinangutang mo pa yung pinang-enroll mo, pinang-bili mo ng laptop, hanggang sa makauwi ka sa Pinas, at hanggang sa napauwi mo yung asawa mo din. After ilang years, kumusta ka na ngayon? Sobrang laki po nang nagbago sa buhay ko, coach. Kasi, nung nasa abroad ako, akala ko matatapos ko 15 years ko sa Taiwan kasi maximum 15 years. May best friend po kasi ako na lumaki siya nang nasa abroad yung nanay niya. Akala ko magiging ganun ako na hindi ko makakasama yung anak ko. Siguro blessing in disguise na lang din po na hindi ko sinasabi na buti na lang na-diagnose siya. Pero, yung anak ko po na may autism, siya yung nagbigay sa akin ng rason sa lahat ng naging decision ko sa buhay. So, nung nasa abroad ako, working ako doon, nalaman ko na na-diagnose yung anak ko ng autism. Yung binuhos kong luha daw, bakit timba na po. So, kailangan makapag-isip ako, makapagplano ako, kailangan kong umuwi kahit anong mangyari. So, never ko pong naisip na magkakasama-sama kami lahat dito sa bahay ng kumikita kami ng ganito. And nung nandito na po ako sa Pilipinas at napauwi ko na po yung asawa ko, same ng ginagawa ko. Kasi tinuruan ko na din po siya. Sobrang laki po ng naging impact sa akin ng advertising na andun yung hindi na kami mamroblema sa pang-grocery namin. Andun yung sunod-sunod na credit card na nag-offer sa akin dahil nag-open kami ng bank account, nag-ipon kami, and then nakabili ako ng sasakyan na cash. Kahit second hand lang siya, pero nabili namin siya ng cash na sobrang laking ginawa sa amin na kaya pala namin kahit na nasa Pilipinas na kami na hindi namin naisip nung nasa abroad kami pareho. Kung tutusin, kumikita na kami ng 100,000
2000, pareho kami sa Taiwan. Hindi naman namin kasama yung pamilya namin. Nung naging media buyer ako, nakumpleto ko lahat ng gamit namin sa bahay. Gamit lang yung sinusweldo namin sa advertising. Kaya masasabi ko na naging daan talaga tong media buying para mabago yung buhay namin. Actually, maibalik ko lang po, no, nag-start ako sa ads. Simula nung nakakuha ako ng unang-unang client ko, kumuha na agad ako ng yaya ng anak ko. Lumakas yung loob ko na kumuha ng yaya kasi sabi ko, mas kaya ko pang kumuha ng madami kapag may katuwang na ako. Kasi wala pa po yung asawa ko noon. Kapag may katuwang na ako sa kanya na mag-aalaga. Since then po na dumating siya hanggang ngayon, nandito siya sa amin. Malaki po naging impact niya. Lalo na sa anak ko na pumapasok ng SPED, may mga therapy pa siya. Therapy na babayaran mo 1,000 tapos 1 oras lang. Minsan nga napapatulala ako, talaga bang binayaran ko to 1,000 1 oras lang? Ang bilis ko lang binigay. Hindi para magyabang ako dahil ito po ay galing sa pinaghirapan talaga namin. Ano yung mga tips mo sa mga aspiring freelancers? Huwag silang mapapagod na subukan. Kasi mayroon akong kakilala na akala niya hindi na siya magkaka-client talaga. Pero sabi ko, okay lang, tutulungan kita kung pwede kong ibigay sa iyo yung isang accounts ko. Pero hindi na kami umabot doon. Sabi ko kasi kapag nag-rely ka sa isang tao na humihingi ka lang lagi ng sagot sa kanya, hindi ka matututo. Kailangan mong i-push yung sarili mo. Sabi ko nga, kapag wala kang curiosity sa katawan mo, sa isip mo, hindi ka matututo. Sabi ko sa kanya, kailangan meron kang curiosity kasi doon ka matututo kasi maghanap ka ng sagot. Gamitin mo lahat, mag-YouTube ka, mag-GPT ka. Pag hindi mo na kaya talaga, doon ka pumunta sa taong lapitan mo na gusto ko malaman to, tulungan mo ako, ganon. Pag nakuha mo na yung sagot mo, hindi para ulit-ulitin mo magtanong sa kanya. Hindi ko sinabing bawal magtanong sa tao na marunong na. Pero, iba pa rin yung pakiramdam kapag ikaw sa sarili mo nakakuha ng sagot. Pag pinanghihinaan ka, pwede ka namang magpahinga. Kung nga nagpahinga, magpahinga ka lang. Kung burnout ka, lumabas ka. At saka, i-imagine mo yung sarili mo na naandun ka sa pwesto na gusto mo. Kumbawa, nung sabi ko, mag-work from home ako, ini-imagine ko yung sarili ko na nakaupo ako sa isang table, marami akong monitor. Doon naisip ko yon, ginaganahan ako na magtrabaho. At saka kung para kanino ba yung ginagawa mo. Tsaka nasimulan mo na, nag-enroll ka, nag-invest ka ng laptop mo. Kung talagang desidido ka, idiretso mo. Huwag kang tumigil. Idere-diretso mo lang. Para sa iba naman po na hindi pa nakakapag-enroll, wala pang alam sa freelancing, hindi ko sinasabi na media buyer kayo lahat, pero pag pinasok nyo, intindihin yung mabuti kung ano yung niche na yon, ano yung skill na yon, at i-feel mo kung yun talaga yung gusto mo. Pag nag-background check sila dun sa skill na gusto nila, make sure na totoo talaga. Kasi coach, ang daming nagdidinda ng course na ang mura-mura, tapos pagpasok mo wala namang laman. So, i-invest mo, mag-invest ka dun sa meron talagang sinasabi. Yung meron ng mga nakatry at alam na nagwo-work talaga. Doon ako galing sa mga nag-share na rin ng story nila katulad ng sinishare ko ngayon kasi totoo siya. When it comes kasi sa freelancing, sa mga remote jobs, hindi ka lang dapat magaling sa specific skill eh. Kailangan magaling ka din na i-market yung skill mo. Which is, syempre, pag media buyer ka, syempre, proclaim mo na magaling ka sa marketing. So, syempre, pag magaling ka sa marketing, magaling ka din i-market yung sarili mo, katulad ng ginawa ni Honey Grace. So, meron kaming ilalagay na link dyan sa description box, which is what we call the Media Buyer Roadmap. You can have the overview, ano ba yung ginagawa ng media buyer? Ano ba yung mga iba nyo pang options? Ano ba yung Facebook ads? And if you're interested, then pwede ba siyang ituloy-tuloy na aralin mo din yung meta ads katulad ng ginawa ni Honey Grace. Again, nasa description box yung link. Actually, dapat sasabihin ko sa inyo ito na nag-meet tayo, kaya lang maraming tao, tsaka baka di nyo na maintindihan. Pero ayun nga po, Coach, super nagpapasalamat ako at nakilala kita. Thank you din do sa friend ko na nag-introduce sa akin sa'yo. Actually, matagal ka na kitang kilala, 2019 pa. Thank you po dahil sa course nyo at sa willingness nyong magturo. Hindi po madali magturo, sa totoo lang. Tsaka yung mag-record ka, akala ng iba, ang dali-dali lang noon. Pero ang hirap-hirap. Kasi marami din nagtatanong sa akin na paano yung ganito. Call na lang tayo para sabihin ko sa'yo dire-diretso. Pero ang hirap po talaga nung ginagawa nyo. Kaya super thank you po sa time, effort na nilaan nyo sa course. At alam kong yung version ngayon, ang ganda. Nung napasilip ako, ibang-iba siya sa version na nasimulan ko. Talagang ngayon, updated and
maganda ang pagkaka-plot ng bagong version. So, thank you po dun sa pagbibigay nyo ng effort sa paggawa ng maayos na course. Paano siya maiintindihan ng mga beginner talaga. And dahil din po dun sa course nyo is sobrang nabago yung buhay ko at hindi ko akalain na makakasama ko yung pamilya ko, lahat kayo magkakasama. Diyos ko, naiyak ako. Kasi iba po talaga yung nag-impact sa buhay ko. Yung course nyo po is parang yun talaga nagtulak sa akin na umuwi na din. Kasi nagkaroon ako ng lakas ng loob na gamitin siya. Kasi alam kong yun makakatulong talaga sa akin pag uwi ko. Kung nabubuhay nga lang po yung mama ko ngayon. Sobrang spoiled niya. Thank you, Coach. May cameraman ang wala. Super thank you, Coach. Kasi iba talaga nag-impact sa buhay ko. What if ikaw naman ang maka-experience ng ganitong klaseng buhay? Kumikita ka habang nasa bahay ka kasama ang pamilya mo. Click the subscribe button para sa mga susunod na inspiring stories ng mga successful online freelancers.